Lord, o dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa oras to sa aking pagdadala, yung banal mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal at paunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan sa ganang akin magagawa at sa iyong dakilang pangalan aking sinasaway. Demonyo ng hadlang at pag-adlangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our Jesus. Hallelujah. And we cherish the blessed preachings, teachings of our beloved parents in the Lord. And I also greet the beloved Almeida family, sa aking mga kasama, mga manggagawa at mga ngaral, sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran, to our beloved webcast viewers, mga visitors o mga baguhan, magandang gabi sa lahat. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Lahat na pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So wala pong araw na tayo po ay hindi pinagpala. Amen? Dahil yan sa pagpapagal, no, ng ating beloved parents in the Lord, tayo po'y bunga ng kanilang mga panalangin, no? Mula na nag-umpisa ang ministeryong ito, hindi po ito nag-umpisa na biglang nag-boom kaagad, no? Na parang kabuti na biglang nag-spread out. Katakot-takot pong mga pagsubok na dinanas ng ating beloved parents and the Lord. Kasama na po yung mga unang mga manggagawa at unang mga kapatiran. So, hindi po natin makalimutan, no, ang mga sakripisyo na kanila pong ginawa, minamahal, no? Marami na pong ilang taon na naghahanap ang mga tao ng tunay na naglilingkod sa Diyos. No? Sinabi nga ng ating beloved Bishop Samuel Smith na habang siya nag-iikot sa buong mundo bilang siya po ang namumuno, siyang presidente ng kanilang samahan. Habang siya nag-iikot sa buong mundo kung saan po yung kanyang mga imbitasyon, mapa-Israel, mapa-Africa, Middle East, Europe, Asia, America, Australia, ang kanya pong hinahanap na matagpuan niya ang isang tao na ang kanyang buong buhay ay talagang 100% na binigay sa ministeryo ng mahal na Panginoon. A man of prayer, fasting, a man of faith. So, sabi niya sa kanyang patotoo, narinig ko sa Amoranto, palaging sinasabi niya sa mga membro, sa mga kapwa niya, mga misyonero, na pag mahanap ko na yung tao na hinahanap ko, sasabihin ko sa inyo. At ayon sa kanyang patotoo, nung siya'y papunta ng China, mag-layover dito sa Philippines. Kasi kailangan niya mag-apply ng visa.
Kasi ang mga American citizen sa ibang bansa, walang visa yan. Diretso-diretso. Oh, visa upon arrival. Pero sa China, kailangan nilang kailangan nilang mag-apply. So habang nag-apply siya, dumalo siya sa mga gawain sa Pilipinas at may nakapagsabi sa kanya na doon tayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. So nung dumalo siya, minamahal, ayon sa kanyang patuto sa Amoranto, pagpasok pa lang ng sasakyan na sinakyan niya sa gate ng Amoranto, ramdam na niya na parang langit na yung napasukan niya. Nakita niya yung mga tao na kahit sa kalsada, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, yung mga na-assign sa highway, nandun, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Yung mga bumababa sa mga jeep, bumababa sa kanilang mga sasakyan, bago papasok sa Amoranto, nagtataas muna ng kamay, nagpray. Kakaiba yung kanyang nakikita. Sabi niya, parang nasa langit siya. Nung umakyat siya doon sa grandstand, bago pababa doon sa field, sa tent ng ating mahal na pastor, nakita niya makapatiran, nagpupuri. Ramdam niya, minamahal. Hindi pa niya nakita ang mahal pastor. Ramdam na niya na ito na yung hinahanap niyang gawain ng mahal na Panginoon. Lalo na nung nakita niya ang mahal na pastor na nakaluhod. Nakaupo lang siya doon, hindi siya kinakausap dahil ang mahal na pastor hindi po nag-entertain ng bisita pag hindi pa siya nakapag-preach. Nakaluhod yan. Hindi yan tumatayo, nagtataas ng kamay. Nagbabasa ng Bible. Pumapalakpak pag makarinig ng mga patutuo. Pag ang mga kapatiran nagbabanggit ng mga bersikulo, hinahanap ng mahal na pastor yan sa Bible. Pag makahanap na niya, nagtataas siya ng kamay. Ganon siya ka-humble. Hindi katulad ng iba na pag magbanggit ng bersikulo yung nagpatotoo, alam ko na yan. Parang alam ko na yan. Pero mahal na pastor, kahit sa tagal na niyang panahon nangangaral, pabalik-balik na binabasa ang Bible from Genesis to Revelation habang siya nag-aayuno ng 40 days or more than 40 days, every time na nababanggit ang salita ng mahal na Panginoon, sinusundan ng mahal na pastor sa Biblia. Hinahanap niya yon. Ganon ang palatandaan ng isang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. No? Hindi nagkaka-pride. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, yun, nung nagkausap na sila, nagpa-pray over ang ating beloved Bishop Samuel Smith, nagpalihans. Uwi siya sa Amerika. At habang siya'y pumupunta kahit saan-saan, kinukwento niya, I found the man. Nakita ko na yung aking hinahanap. So, pagka the following years, hindi lang siya ang bumalik sa Pilipinas, mayroon ng gustong makakita sa gawain. Amen. So, imagine, hindi mo basta-bastang mapahanga ang mga Amerikano, yung mga foreigner. Kasi lalo na ang Pilipinas, considered as third world country. Kumbaga, third class tayo. Third class. Sila first class. Pero ang ating mahal na pastor, binigyan ng parangal ng mga apostolic churches sa buong mundo, Hall of Fame,
dahil sa kanyang fasting and prayer. Amen? Bunga ng panalangin. Mga kaluluwa na imposible nang magbago. Imagine, labas-pasok sa kulungan. Yung mga tinanggihan na sa ospital, gumagaling. Yung mga bakla, tumboy, nagbabago. Mga commander ng mga teroristang grupo na gusto siyang patayin, nanikluhod sa mahal na Panginoon, wala silang magagawa. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, tayo po ay nagpapakita ng appreciation, no? Showing appreciation for church leaders who poured their hearts into guiding and praying for the flock according to 1 Timothy chapter 5 verse 17. 1 Timothy chapter 5 verse 17 talks about honoring elders who direct the affairs of the church well, especially those who preach and teach. Basahin po natin, pakinggan po natin ng mainam sa Tagalog at Ilocano. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 17. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Ang mga matatanda na nagsipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Amen. Praise the Lord. Ilocano version. Dito po sa unang Timoteo 5:17, ang talatay 17. Dagiti panglakayen, amang ituray anang imbag, may bilang da kuma ang maikari iti dakkel adayaw, nang rona dagiti agtrabaho iti sao ken panursuro. Amen. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Oh. Yung ibang mga church leaders, nung ating mahal na pastor, kasama ang 12 prayer warriors, matagumpay ng ang misyon. Bakit ko nasabing matagumpay? Walang hostage na namatay sa 21 si Padan hostage. No? Yung nakasama naming mga journalist, buhay sila lahat. No? Yung nakakita, yung kasama naming journalist na nakakita araw at gabi sa ginagawa ng mga missionary doon. Ating mga pastor at 12 prayer warriors, araw at gabi yun, nakikita nila, nagpupuri kami. Yung in-interview nga yung mga journalist, pati yung mga hostages, wala silang bukang bibig na sinasabi. No? Mayroon pa kang nagkamali, sabi niya, we give thanks, no? To the President Almeida, sabi niya. President Almeida instead na President Joseph Estrada, nabanggit niya President Almeida. So nagsorry siya dahil yung humanga siya, minamahal sa katapangan ng nakita niya na pastor ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Oh. Ang komentaryo pa nga ng ibang mga church leaders, bakit pa daw pumunta sa mahal na pastor? Kumbaga yung thinking nila, bakit ka ba magsakripisyo doon? Mayroon namang sundalo. Mayroon namang mga pulis. Mayroon namang mga law enforcers. Ha? Anong makuha mo dyan? Bombahin na lang, patayin na lang. Yun yung parang ganun ang thinking nila. Ganun din ang thinking nila doon sa kasalukuyan, di ba? Oh. Para madali mangaral doon sa lugar na yan. Ano?
Ubusin na lang yung mga tinatawag na mga hardcore. Kasi mayroong hardcore, mayroong moderate, no? May mga conservative. Yung mga moderate, yung mga Muslim na walang pakialam kung Krisyano ka o hindi, basta importante. Nagtrabaho ka ng maayos doon, o magnegosyo ka doon. Magkatulong ka sa ekonomiya nila. Pero mayroon talagang tinatawag na hardcore na parang ang nasa isip nila, sila lang dapat mabuhay. Yung mga non-Muslim, kailangan patayin lahat yan. O, paano ko nalaman yan? Mayroon akong nakausap na mga Muslim doon. Sabi niya, ganong kaisipan, Brad, sabi niya, yung mga walang pinag-aralan. Kumbaga, ang alam na nila yung kanilang Biblia, yung Quran. Kung anong nakasulat doon, yun ang tinatawag mga extremist. Hardcore yun. Parang komunista ba? Kakaiba naman sa komunista. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Pagkukontra ka sa kanila, yung tinatawag na hardcore communist, pagkukontra ka sa kanila, may kalalagyan ka, papatayin ka talaga. Meron namang tinatawag na mga moderate. Papatayin ka lang kung mayroon kang ginawa na papapahamak sila. Pero kung kumontra ka sa kanila, hindi naman sila nagagalit. Lalo na kung non-combatants ka. Yung mga hardcore, talagang may kalalagyan ka pag kukontra ka sa kanila. Lalo na yung mga sakay sa panahon. So, ganun din sa espiritual. Mayroong iba na siguro sa katamaran o takot, ang gusto nila, patayin na lang yung mga masasama. Patayin yung mga drug addict, patayin yung mga kriminal, patayin yung mga bakla, mga tumboy. O, di ba, doon sa Africa, may bansa doon. Pagpakinding-kinding ka, kulong ka. Sa Zambia, bawal ang pakinding-kinding doon. Mayroon namang lugar sa Africa na pag bakla, pinapatay. Pero dito, niluluhod. Iniiyak sa malapay noon. Pinafasting. At sila mismo, nagpatotoo. Di ba yung bagong nabautismuhan, taga Alicia? Nung siya nabautismuhan, sabi niya, member siya ng LGBTQ+. Nakapagnakaw siya ng malalaking pera dahil para masuportahan yung kanyang kahinaan. Ngayon, nung nabautismuhan, talaga namang binago ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, considering their fastings and prayers for salvation of many souls, it is like the Apostle Paul's encouragement to support those who labor in ministry. According to 1 Corinthians chapter 9, verses 11 to 14 sa Tagalog at Ilocano. Unang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 11 hanggang 14. Ating pong basahin. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng unang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 14. 11 hanggang 14. 11 hanggang 14. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Kung ipinaghasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga sa amin, anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman. Kung ang iba ay mayroon sa inyong matuwid, hindi baga lalo pa kami. Gayunmay, hindi namin ginamit ang matuwid na ito, kundi aming tinitiis ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi baga ninyo nalalaman na ang mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo, at ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana. Gayon din naman ang ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Amen. Praise the Lord. Ilocano version. Dito po sa unang Korinto 9, 11 hanggang 14.
dito po sa 11, no, nagmula kami, kadagiti banbanag, ana espirituan, ami paay kada kayo. Dakkel abanag ayan, no, agapit kami, kadagiti kukayo, ana indagaan, sa 12, no, dagiti sa bali, adda kalinteganda kada kayo. Dinto, dakdakkel pa'y ti kalintegam mi, nupay kasta saan mi, nga inaramat, daytoy akalintigan, no, diget, isu amin, sa gabayan mi tapno, di kam, mangikabil iti anyaman alaped iti ebanghelyo ni Kristo sa 13 saan yung amo adagiti agtrabaho kadagiti nasantuan abanag manganda kadagiti kukwa ti templo ket dagiti agserbi iti altar makikapagda kadagiti kukwa ti altar sa 14 kastamet imbilin ti Apo dagiti may kaskasabay iti ebanghelyo agbiagda kuma gapu iti ebanghelyo. Amen. If we sowed spiritual things in you, is it too much if we reap material things from you? If others share the right over you, do we not more? Nevertheless, we did not use this right, but we endure all things so that we will cause no hindrance to the gospel of Christ. Do you not know that those who perform sacred services, eat the food of the temple, and those who attend regularly to the altar have their share from the altar? So also, the Lord directed those who proclaim the gospel to get their living from the gospel. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sa Jesus Miracle Crusade, minamahal, ang mga mangangaral ay full-time worker. Ibig sabihin, full-time, wala ng business. Sa Jesus Miracle Crusade po yan. Hindi po natin sinama yung wala sa Jesus Miracle Crusade kasi yung wala sa Jesus Miracle Crusade mayroon silang business. Hindi naman sila nagpupuri. Hindi nakasentro sa gawain ng Malapinoon. Sabi nga ng mga pulis doon sa Batanes, yung mga life coach nila doon, come and go. Dahil pag hindi makaya yung kahirapan, balik sila sa mainland. Mayroon naman silang life coach doon na pagkatapos mag-life coach, nagtitinda ng ice candy. Pastor po yun. Nagtitinda ng mga barbecue sa plaza. Nagtataka sila sa Jesus Miracle Crusade dahil binibisita po ang ating pastoral house. Sinusubukan nila kung anong ginagawa. Nandoon nagpupuri. So nung nalaman nila na ganun kahaba yung pagpupuri, start madaling araw hanggang alas 12 ng tanghali, puri naman ng gabi hanggang alas 10 o alas 9 ng gabi, araw-araw yon. Ang ginawa nila, tayo na ang kinuha halos lahat ng mga police stations, maliban na lang sa Itbayat. Kasi yung Itbayat, mahirap talaga puntahan yon, 6 hours. Bangka, pag aeroplano, yung aeroplano maliit, tag 8,000 na pamasahe, 6 to 8,000, yung isla na yon. Tapos, magbangka ka naman, ang hirap sumampa. Makita nyo sa video yan kung paano magsampa, pa isa-isa. Pag angat ng ganon, kailangan timing yung pagtalon mo. Kaya hindi timing, hulog ka sa dagat sa lakas ng alon. Pang-pang yun. No? Yung kuminsan nga, yung crane, mayroon silang crane doon, ilagay ka doon sa box, tapos papasok ka doon, igaganon, kunin ka doon sa barko, tapos igaganon sa, ganun hirap doon, sa Itbayat, yung islang Itbayat. Sa Sabtang, timing lang. Kung mayroong malaki ng alon, walang magbibiyahe. Pero ang ginawa ng mga manggagawa doon na inatasan natin,
Na may nag-o-offer ng mga maliliit, yung mayroong may katig. Yung maliliit lang, na apat lang ang pwedeng sasakay. Kung siya, dalawa lang sila kuminsan. Tapos magbayad ka, halos doble yung pamasahe doon sa barko. Hindi pwede yung barko mabuwal sa laki ng alon. So, bangka, pag ganun sila, kala mo parang lahat na kinain mo pwedeng lalabas. Ganun ang sakripisyo. Amen. Ganun ang sakripisyo ng mga mangangaral ng Diyos. May mga trabaho yan. Nag-resign. Ako, graduating na ako. Walang problema ang pambayad dahil na-approve ako sa academic scholar ng Development Bank of the Philippines. Mayroon akong natatanggap na 30,000 per semester. Iniwanan ko yun dahil wala na akong gana mag-aral nung nabaptize ako dito. Full-time, na-inlove sa mahal na Panginoon, umpisa ng pagbibigay ko, binigay ko yung pang-tuition ko. Hanggang ngayon, 100% ako nagbibigay. Pero nakikita ko, hindi kami pinababayaan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, paano natin magpakita ng gratitude sa mga nananalangin sa atin? No? To our beloved, the beloved family of our beloved pastor, the preachers, ordained preachers assigned in different outstations and outreaches. So una-una, you might want to express gratitude through prayer support. Nangangailangan po na kami ng prayer support. 2 Corinthians chapter 1 verse 11. You help us by your prayers. No? Kailangan isama din kami sa panalangin. Amen. Amen. Oh, kasi yung ibang mga preachers hindi na kayanan yung mga pagsubok o lumabas pagka-preacher. Hindi lang po sila ang naapektuhan, pati yung gawain na nawalan ng preacher, naapektuhan din po sila. Wala ng mga manggagawa, na backslide na sila, nang lupaypay na sila. So, we need your prayers. 2 Corinthians 1:11. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa Banal na Aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 4, versikulo 11. 1:11 po. 1. 2 Corinthians chapter 1 verse 11. 1:11 ng 2 Korinto, ito po ang nasusulat, mga minamahal. Kayo naman ay nagsitulong sa inyong panalangin na patungkol sa amin upang dahil sa kaloob na pinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng marami ay magpapasalamat ang maraming tao dahil sa amin. Amen. Praise the Lord. Atin pong basahin sa Dito po sa Ilocano. may kadwat ti surat ni Pablo kadigiti taga Corinto 1 ang talatay 11. Magipagkararag kayo met ami pa ay kada kami tapno dagiti adu a tao agyaman da kumaga po iti parabor ama ited kada kami ami poon iti panagkararag dagiti adu. Amen. You also joining in helping us through your prayers so that thanks may be given by many persons on your behalf for the favor bestowed on us through the prayers of many. Amen. So mayroon pang mga verses sa James 5:16 at saka Philippians 1:19. Pangalawa, practical help. Example, meals or task. No, may mga kapatiran na pagdating sa gawain, mayroon silang dalang suman, di ba gano'n? Mayroon silang dalang mga gulay, or maaga silang dumalo dito, tumulong sa pag-arrange. Oh.
O kung may krusada, tumutulong sa pamigay ng mga leaflets. Noong 1991, nung pumasok ako kung full-time worker, ang mga upuan noon, hindi po pa po yung mga ganyan, plastic, mga mahahaba. Alam yung mahabang upuan na kung minsan coconut, yung coconut or lawaan, yung magaan, nung coconut mabigat yun, no? Yung magaan. Fasting pa yun, ha? Yung mga manggagawa, at saka may mga volunteers na mga youth choir. Fasting yun. Ang fasting po noon, hindi po putol-putol. Pag sinabing 10 days, straight po yun, 10 days. Ang 10 days kasi ngayon, 2 meals na lang eh. At saka sa bahay. Noon, sa pastoral talaga. Pag sinabing youth choir, 10 days yun. Pag sabing finest choir, 21 days. Tapos yung nakapag-fasting ng mga mas mahaba pa doon, yun yung mga prayer warriors. Hindi katulad ngayon na, halimbawa, nakapag-fasting ka ng 40 days, prayer warrior ka. Tapos, yun na lang. Tapos, sunod, wala nang prayer, warrior na lang. Kain na lang ng kain. Pero noon, hindi. Pag prayer warrior ka talagang hindi isang beses ka lang nag-ayuno. Ganun po. Grabing sakripisyo. Ang mahal na pastor, normal lang sa kanya yung 1 day, 1 eat. Dahil sa daming krusada, 40 days, 10 days, absolute, 3 days, 5 days. So, grabing mga himala, minamahal. So, wala kang maririnig na mga nagrereklamo. Dahil lahat spiritual. Amen. Pagpapasok na kasi yung reklamo, parang hindi mo na feel yung nagiging spiritual ang buhay mo. No? Kung minsan, ma-assign halimbawa, basahin ka sa CR, 10 kayong nalista dyan. Naranasan ko yan, CR, sa kusina, maghugas ng plato. Karamihan dyan na-assign, 10. Kung minsan ako lang. Tapos pupuntahan ako ni Kuya Herme kasi ang kainan noon, 12:00 ng hating gabi, sa pastoral. Matapos ang puri, 11:45, kainan, 12:00 hanggang 2:00, hanggang 3:00 yan. Tapos pagkatapos, pag matulog ng mga worker, ikaw na ngayon maghugas ng plato, magkuskus ng kaldero. So, pupuntahan ako ng ating bilabid Kuya Herme. Bakit ikaw lang? Ang dami nyo nakalista. Sabi ko, siguro may trabaho ko yan. Baka na-assign sa ibang Hindi, doon natutulog lang. Baka sinubok ako ni Kuya Herme. Natutulog lang doon. Nandun sa ikaw, baguhan ka dito, pinabayaan ka dito. Hindi talaga pumasok sa isip ko na magreklamo ako, kailangan tawagin ko sila. Sabi ko, ginusto ko ito eh. Ginusto ko tong trabaho na to. Nag-aaral ako sa Baguio. Iniwanan ko yung pag-aaral ko, ginusto ko to. Kailangan maipasa ko to. Ayun, hindi ako nagkamali. Pumasok ko October 21, that was 1991. Pagkrusada ng Cebu, sinama ako sa Cebu. Sabi nila, imposible daw ako makasama dahil wala pa akong 1 taon. Walang imposible sa Diyos eh. Pagsama ko sa Cebu, iniwan ako doon. Tagahugas pa rin ako ng plato. Tagahugas ako ng kaldero. Tagalinis sa surrounding, tagapamalingki. May naiwan doon na 60. Kasama na yung mga choir. Yung ibang naiwan nga, nag-aaral. Uminto na lang sa pag-aaral dahil naiwan sila doon. Kailangan mayroong choir maiwan. Kami ang namamalingki. 60 pakainin mo. Ang budget na dala namin, 600. Pakainin mo, 60. Anong pang-ulam? Yung mga puso ng saging, yun ang bilhin namin. Tapos, slice yun, gataan. Yan lang. Ako tagahugas ng plato. 1 day, 1 eat kasi.
Sabi ng mga choir, mga worker, Berdan, huwag mong itapon ng tutong. Kasi bukas kainin namin yan, umaga. So, tanggalin ko yung tutong, itago ko, bugasan ko yung kaldero. Kinabukasan, nasaan yung tutong? Hanapin nila. O bili sila ng, alam mo yung pulang bagoong na, alamang ba yun? Alamang. Bili sila, mga 5 pesos, 10 pesos. O, sarap na sila kumain. Ubus na nila yung tutong. Ngayon, pinagtatapon na lang yung kahit hindi tutong, no? Pinagtatapon nila kasi gusto nila yung mainit na kanin. Noon talaga grabing sakripisyo. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. So, practical help, Galatians 6:2. Size 2 ng Galatia. At pakisulat na rin yung Hebrews 13:16 at Proverbs 3:27. Galatia size 2. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa panalaklat ng taga-Galacia, Kapitulo 6, versikulo 2. Ito pong nasusulat, mga minamahal. Mga dalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyo gayon ang kautusan ni Kristo. Amen, praise the Lord. Ilocano? Dito po sa Galatia 6, ang talatay 2. Ag titunulong kayo iti pakadagsenan ti maysa ken maysa ket iti kasta tong palay nyo tilinteg ni Kristo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pangatlo, words of appreciation. Una, prayer support. Pangalawa, practical help. Pangatlo, words of appreciation. Hindi naman ibig sabihin, minamahal, na hiningi namin yung ina-appreciate nyo kami. Hindi naman ibig sabihin na hiningi ng ating mahal na pastor na i-appreciate natin sila. Kusa na yon. Amen. So hindi natin masisi ang mga kapatiran na grabing, parang sabi nila, idolatry na yan Kasi sobrang pagmamahal nila kay mahal na pastor. Hindi mo masisi yun. Kasi dati sila, labas-pasok sa kulungan, walang pagbabago kahit ano pang gawin doon sa kulungan. Yung iba naman, labas-pasok sa hospital, walang kagalingan. Pinagaling sila, binago ang buhay nila dahil mayroong nananalangin sa kanila. So hindi natin masisi sila na ganun na lang yung kanilang pagmamahal. Amen. No? Kasi ang pagmamahal natin, tatlo yan Ewan ko kung nasaan tayo nabilong doon. Mayroong tinatawag na puro pagmamahal yon. May tinatawag na great love, may greater love, at may great love, greater love. Ano yung pangatlo? Greatest love. Ano ba? Siguro yung tinutumbok nila na idolatry na yung greatest love. No? Greatest love. Ikaw, great love lang yung sa'yo. Mahal ko naman. In-appreciate ko naman yung pagsakripisyo ng mahal pastor. Mahal ko ang parents in the Lord. Yung great love. Kung mayroong mas mataas sa pagmamahal mo, greater love, alam mo, pagalitan mo yon. Kasi great love ka lang. Dito lang tayo sa great love. Ikaw, greater love ka. Lalo na kung makakita ka ng greatest love. Di ba? Amen. Bakit? Kung ikaw ang mahalin, ano bang pipiliin mo? Great love, greater love, o greatest love? Greatest, di ba? Hindi naman pagsamba yun Hindi naman, that is not only, hindi naman yan idolatry. No? Yun talagang gusto mo, yung nagmamahal sa'yo, yung greatest. No? Hindi lang mahal na mahal lang. No? Pag nandiyan ka, nakita ka ng mga loved ones mo, praise the Lord. Ganun lang. Yung ibang, pag makita ka, yakapin ka pa, di ba? Kumusta ka? Kailan ka dumating? Praise the Lord. Kumustahin ka? Yung iba, gaganunin ka lang. Basta.
dumating ka na pala. Yung iba, lalapit talaga yan. Kumusta ka? Yung iba, yung greatest love, yakapin ka talaga, mahigpit. Halos hindi ka na makahinga. Tapos mayroon pang sabi, oh, sama tayo, kain mo na tayo. Gano'n ba ganon? Oh. So kung nandiyan ka lang sa level ng great love, huwag mo nang pakialaman yung greater or greatest love. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. No? Kasi hindi naman magalit ang mahal na Panginoon dyan eh. Naunawaan tayo ng mahal na Panginoon. Kung bakit natin ganun ang ating pagmamahal. Sabi nga ng mahal na Panginoon kay Brother Arnel Perlilo nung nakurente at namatay, umakyat siya sa langit, ayaw nang bumalik ni Brother Arnel. Ang sarap sa langit, ang ganda. O sabi, habang nanalangin ng mahal na pastor, to telephone, na sabi ng doktor, dead on arrival na siya. Sabi ng mahal na Panginoon, bumalik ka. Hindi niya matitigan yung mukha ng mahal na Panginoon, napakaliwanag, nakaupo sa trono. Bumalik ka. At sabihin mo sa pastor nyo, sa mahal na pastor nyo, nalulugod ako sa kanyang ginagawa. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Oh, mismo salita ng Diyos, galing mismo sa kanyang bibig. Sinabi kay Brother Arnel na nakurente ng ilang voltahe yun? 35,000 volts. Nahawakan niya yung, hinigop siya ng transformer. Nahulog pa siya 30 feet. Noo pang nauna. So, sino bang mabuhay niyan? Sabi ng doktor, nung pinag-pray siya ng malapas na telephone, kasi wala pa namang cellphone noon, kung nabuhay man siya, mamatay din yan dahil sabog na ang mga internal organs. Pero nagkamali ang doktor. Iningatan ng mahal na Panginoon ang kanyang internal organs. Amen! So, words of appreciation. Proverbs 25:11. At pakidagdag lang po yung unang Tesalonica 5:11 at Ephesians chapter 4 verse 29. Basahin lang po natin ang Proverbs 25:11. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa Banal na Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 25, versikulo 11. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Salitang sinalita sa kaukulan ay gaya ng mga mansanang ginto sa mga bilaong pilak. Amen, praise the Lord. Dito po sa dagiti Proverbio 25 ang talatay 11. Tisao may tutup iti padnaki sa una, kasla mansanas abalitok anabungon iti inikit apirak. Amen. Like apples of gold in sittings of silver is a word spoken in the right circumstances. Oh? Like a word fitly spoken is like apples of gold. Yung pag-appreciate mo, yung word of appreciation sa mga taong hindi ka nakakalimutan na ipanalangin. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. So, kahit wala na sila, parang hindi mo ramdam na wala na sila. Sabagay, sabi naman ng Bible, natutulog lang ang mga anak ng Diyos. Pagdating ng pagbabalik ng mga Pinoon, magigising din sila. Yung katawan po ang tinutukoy ko, iba po yung soul. Yung kaluluwa, babalik sa Panginoon kung naglilingkod ka sa Kanya. Kung hindi naman, hindi ka naglilingkod, hindi mo siya kilala, doon ka sa tinatawag na temporary hell. Doon napunta yung mayaman. Hindi pa yon ang lake of fire. Sa final judgment, yung mga kaluluwa doon, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Amen? Pati si Satanas at ang mga demonyo, doon sila itatapon sa dagat-dagatang apoy. Yung mga kaluluwa, no? Yung espiritu na mga anghel na nagrebelde sa mahal na Panginoon. Sabi nga nung kapatiran sa Cagayan de Oro,
mayroon siyang nakaibigan na engkantada. Kung minsan parang hindi totoo, pero siya mismo nagpatotoo. Habang naglalakad siya ng tanghaling tapat, mayroon siyang nakitang naglalaba, nakatalikod, mahabang buhok. Kumbaga, wini-whistlean nila. Wini-whistlean niya. Ano ba yung whistle? Ano ba yun? Cat call? Sinabi niya, iba ganon. Tapos, hindi daw lumingon sa kanya. Dumaan lang siya. Talanghaling tapat. Kinahapunan, dumaan sa bahay niya yung babaeng nakita niya. O di, pinatuloy niya, usap sila, tawa-tawanan. Ikaw ba yung naglaba doon? Oo, tawanan sila. Nagtataka sila, yung lahat na dumadaan doon sa kalsada, nagtataka siya, lumilingon doon sa kanya. Isip siya naman tawa ng tawa dahil kausap nga niya yung babae, yung dalaga. Tawanan. Tapos maya-maya, nung umalis na yung dalaga, kausap niya, sabi ng mga kapitbahay, mga kamag-anak niya, bakit nagtatawa-tawa ka mag-isa kanina? Ano, nabaliw ka na? Nagtaka siya, bakit nabaliw? Eh, may kausap siya eh. Kaya lang hindi makita yung mga kasama niya, yung mga kapitbahay, mga kamag-anak niya. Engkanto na pala yun. So, anong sabi? Nung engkantada na yun sa kanya, naiinggit kami sa tao. Kasi mayroon pa kayong pag-asang maligtas. Kami, wala na. Kami yung mga anghel na kumampi kay Lucifer. Yung iba sa amin, neutral, hinulog pa rin. Kung mayroon kayong nagpapakita sa inyo mga engkanto na mabait, yan yung mga neutral na mga anghel na nahulog, na damay. So mayroon namang mga talagang mga matatapang na mga engkanto, yun naman yung kumampi talaga kay Lucifer. Na gusto niyang gantihan ng mga tao, pahirapan ng mga tao. Pero ang sabi nung napakita sa kanya, kung bibigyan pa kami ni Satanas o ng Panginoon ng chance, sabi niya, si Satanas ang unang babalik sa langit at manikluhod sa Panginoon at humingi ng sorry. Kaya lang wala na talaga silang kaligtasan. O, tingnan mo yan. Ha? Nung nagpabautismo, ang tinutukoy ko, si Brother Boboy Silva. Nung nagpabautismo siya, ayun, yung engkantada na nagpapakita sa kanya, hindi na makakalapit. Dahil sabi, maliwanag ka na, hindi na ako makakatitig sa'yo. Dahil bautismado na siya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung pala, pag once na mainit ka naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi makakalapit sa iyo si Satanas. Hindi siya makakabulong sa iyo. Hindi siya makakapagbigay sa iyo ng doubt. Amen? Pero pag once na pabanjing-banjing ka na, hindi ka na magpupuri, mayroon ka ng question, mayroon ka ng agam-agam, ayun, pwede ka na niyang hatakin uli. So sabi ng Bible, resist the devil and the devil shall flee away from you. Bago yon, sabi ng James 4:7, magpasakop ka muna sa Diyos. Amen. Kahit ano pang rebuke mo diyan. Rebukein mo naman ang demonyo kahit ano pang lakas ng rebuke mo. Kung hindi ka magpakumbaba at magpasakop sa Diyos, walang power. Ating po mga instrumentalists and singers, paghanda. Basahin mo natin yung 4:7. Hallelujah, praise the Lord. Ito po sa panalaklat ng Santiago, Kapitulo 4, versikulo 7. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Amen. Praise the Lord. Ilocano version. Dito po sa Santiago 4 ang talatay 7.
rayan kay ngarud iti Diyos, ngem makibakal kayo iti diablo, kit isu agtalaw to kada kayo. Amen. Submit therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Amen. Oh. Kahit ano pang review ang gagawin mo. Pag hindi ka magpasakop sa Diyos, hindi tatakas ang diablo. So sabi dito, submit. Submit therefore yourself to God. O, di ba? Marami naman yan gumagamit din in Jesus' name. Pagkatapos ng lihas in Jesus' name, tapos bulungan. Malala na yung sakit mo, pa-hospital ka. Ganun. Oo. Tapos yung iba, yung in Jesus' name, yung gamot, yung medisina, yun ang nililihans. In Jesus' name, magkaroon ka ng visa. Huwag mo nang ilihans yan. Pinoformulate na yan ng doktor. Ilihans mo man o hindi. Mayroong effect yan. It's either kapahamakan mo or kabutihan mo. Sabi nga nung nakausap kong pastor ng Baptist, sabi niya, alam mo Brad, ang kagalingan, psychological. Sabi ko naman sa kanya, nagkita kami sa Leyte. Bakit naman? Mayroong member namin, nagmi-maintain ng gamot sa puso niya. Every time na mayroon siyang maramdaman na parang naninikip ang dibdib niya, hinahanap niya yung lalagyan ng yung garapon. Naunawaan niyo ng garapon? Yun ang nilalagyan niya ng tableta. Inom siya doon. Pagkatapos, wala na yung sakit sa puso niya, pananakit ng dibdib. One time, sabi niya, nung naramdaman niya, sumikip yung dibdib, tataranta na siya, kinuha yung garapon. Hindi niya nalaman na yung garapon na kuha niya, mga butones pala yung nakalagay. Kumuha siya ng isa doon, nilamon niya, inom ng tubig, nawala yung sakit ng dibdib niya. Tapos pagtingin niya, garapon pala ng butones. So sabi niya, psychological lang. Kasi ang nasa isip niya, tableta yon, gumaling siya. Sabi ko sa kanya, paano yung mga pilay? Paglihans, nakalakad. Yung bulag, paglihans, nakakita, nabutismuhan. Yung mga bedridden. Ano yun? Psychological? Nag-isip ng malalim. Sabi niya, ayun, galing sa Diyos talaga yun. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yung tinanong ang mahal na Panginoon, nagpautos si John the Baptist, ikaw ba ang Misaya? Anong sagot ng mahal na Panginoon? Sabi ba niya, sabihin mo kay John the Baptist, ako ang Misaya? Hindi. Sabi ng mahal na Panginoon sa inutosan ni John the Baptist, sabihin mo kay Juan, ang mga bulag nakakita, ang mga pilay nakalakad, ang mga kitungi nagsilinis. Yun yung mga bagay, mga himala na hindi kayang kopyahin ng diablo. Amen? Hindi kaya ng medisina. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, nung bumalik yung inutosan ni John the Baptist at kininto yung sinabi ng mahal na Panginoon, sabi ni John the Baptist, siya nga ang Misaya. Awitan natin mahal na Panginoon, minamahal. So, may prueba. May ebidensya. Hindi hocus-pocus. Kaya ko lang, ilang beses akong umakyat panaog sa kampo ng Abu Sayyaf. Hindi alam ng gobyerno yon. Ako yung nag-escort kay Asarok. 10:00 ng gabi ang pasok namin sa kampo ng Abu Sayyaf. Ako yung nag-escort ng anak ni Gaddafi. Gusto makausap si Robot. O sino yung sumasalubong sa amin? Sinong kumukuha sa akin doon sa hulo para dalhin doon sa kaloob-looban ng kampo nila gabi? Mga Abu Sayyaf. Daan kami. Checkpoint ng militar.
checkpoint ng MILF, checkpoint ng Iminilef, checkpoint ng ibang grupo ng Abu Sayyaf bago marating yung bahay ni Robot. Ilang Abu Sayyaf ang nag-escort sa akin? Napakarami. Kung hindi totoo ang Diyos natin, di matagal na akong pugot ang ulo, matagal na akong namatay. Hindi natin masisi ang mga tao na nagda-doubt dahil hindi nila naranasan. Ang alam lang nila salita, wala sa aktual na karanasan. Yung mga anak ko nga, lumaki sila, wala naman silang naranasan talaga na ganon. Maliban nila yung nagtikdas sila, yung sabay-sabay silang nagkatigdas na isang buwan na walang kain-kain. Tigdas yun. Si Angel, si Daniel, si Dave, tapos yung bunso nasa duyan pa. Butot balat na sila. Pilit ko na lang nilalagyan ng tubig yung bibig nila. Ginagamit ko yung anong tawag noon, yung sa tiki-tiki, yung pang ganon. Dropper. Nag-isip ako kung ano kayang, bakit hindi ako, nagpasting na ako, hindi naman gumaling. Sa pangadalangin mo, pastor, malapin, pagalingin mo, wala talaga. Sabi ko, malapin nun, baka yung pagtanggi ko na pupunta ako ng Tugigaraw. Sabi ng Beloved Children, sa Tugigaraw ako. Ngayong linggo, malapin nun, pupunta na ako. Pasukin ko mga kampo ng NPA doon, kahit sa Yungib, kung nandoon sila, papasukin ko. Umiyak ako sa malapin nun. Sundin ko na ang kalooban mo. O anong sabi ni Angel? Biglang nagsalita. Hindi siya magkapagsalita. Lockjaw na siya. Butot balat na sila. Sabi niya, gutom. O nagtimpla ako ng juice. Ilalagay ko na sana doon sa dropper. Sabi niya, ibigay mo na sa akin pa. Kaya ko na. Nagulat ako, nagsalita. Lockjaw na yun, ha? Sumagot naman si Daniel, ako rin. Sabi naman ni Dave, ako rin pa. Sinabi ko lang na pupunta ako, susunod ako sa Beloved Children. Pupunta ako ng Tugigaraw. On the spot, karakadaka, pinagaling sila ng mahal na Panginoon. Ganyan ang Diyos natin. Sumunod ka lang, pagpapalain ka. Itaas mo ang ating makamay, minumahal. Hallelujah. Ang sa'yo'y hatid ng pusong umibig, Diyos iyong dinig. Glory to Jesus. Hallelujah. Buhay ko ito, nakalaan sa'yo, papuring awitin, para sa'yo lamang. Jesus, salamat mo, at ako'y pinagdawaan mo, at ako'y limanda, ako ngayon pa. Hallelujah! Hallelujah! Ako naman ang mundo'y nagdasal, sasalamat ko ito si Jesus ang Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tumighang tapat, pangako mo sa akin, iyong pinutupad.
Praise the Lord. Minamahal. Para po sa mga baguhan, atin po mga viewers, mayroon po kayong mga anak na hindi pa isinuko ang kailang buhay sa Malapinon. Kasama dyan na nanonood. Kasama nyo sa trabaho. Hallelujah. Inyong mga kaibigan, ilapit nyo sa Malapinon. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sabi ko kanina, yung karanasan natin, yun ang magpapatibay sa ating pananampalataya. Yung bago lang nangyari, may namahal last year, kung hindi ako nagkamali, galing kami ng Abra Crusade, tumakbo si Daniel sa JMC na sasakyan, 100 to 120. Madaling araw, nabulaga kami doon sa tulay. May detour pala, hindi na ilagay yung harang. May detour pala sa left side. Kalalagay lang ng graba sa tulay, yung dugtong ng tulay. Pag break niya, nag-slide yung sasakyan. Lumipad kami sa gilid. Doon kami bumagsak sa detour. Mga estimate, mga 10 feet yung taas ng niliparan namin. Sa takbo na 100 to 120, hindi ka bubuhayin. Doon naranasan ng mga anak ko yung pagsigaw ni Dave doon sa loob dahil mayroong mga speaker na karga doon, yung subwoofer nandoon sa loob. Pwedeng yun ang ipapatay sa kanila. Yung anak ko naman na nag-drive, sumigaw siya, patay. Dahil hindi niya alam kung saan kami babagsak dahil napakadilim. Dahil brown out nung panahon na yon. Sigaw ang hallelujah, praise the Lord na tinuro nating malapastor. Nakagising yung mga tulog na mga choir. 17 kami lahat. Pagbagsak namin, para kaming bumagsak sa kutson. Ako, nasa harapan ako. Beloved wife ko, wala siyang seatbelt. Hindi niya nilagay. Si Daniel, hindi nakalagay seatbelt. Kasi wala namang LTO daw. Kasi madaling araw. Ako, naka-seatbelt ako. Para lang kami lumipad tapos pagbagsak, parang nakabagsak sa kutson. Pagbaba namin, bumangga na pala kami sa gate, yung napakalaking poste. Wasak yung harapan. Halos nautso yung katawan ng sasakyan. Pero walang galos kahit isa sa amin. Yan ang himala ng mahal na Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Dumating yung pulis, dumating yung ambulansya. Hinanap ang patay o sugatan. Wala. Galit pa yung kasi siyempre nagising sila ng madaling araw. Wala talagang patay. Wala talagang Kayo talagang pasahero. Opo, kami. Umiiling-iling sila. Tapos nakita nila Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So para sa mga baguhan, may 4 na reglamento kaligtasan. Una-una, panampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Kristo. Pang-apat, Diyos nang gagawa. Bautismo sa Espiritu Santo. Sumunod ka sa panalangin ito. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa oras to. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ay taos-puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalitan. Iligtas mo ako. 10 aking mamahal sa buhay. In Jesus' name I pray. Amen. O dakilang mga Diyos ang makapagisot. Sa lahat na tumanggap sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas ng walang buhay. Patawarin mo sa kalang kasan, baguhin mo kailang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kailang mga pangalan sa sakripisyo. Iligtas mo sila. 10 kailang mamahal sa buhay. In Jesus' name I pray. Amen. Ilagay mo kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung ikaw ay nanonood,
Ilagay mo yung isa sa screen ng inyong cellphone, yung isang kamay mo, sa isa naman sa inyong katawan. Magkaisa po tayong manalangin minumahal. Dagilang mga Diyos na pagkabalas. Ang pinakamamahal na Pesos, minsan pang malapinhon. Humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano kami naisip, nagawa, nabanggit namin mga labi na kami nagkasala sa iyo. Patawarin mo yung mahal na Panginoon. Bunga ng mga panalangin ng iyong nilangisan at panalangin ng buong pamilya ng mahal na pastor, aking sinasuway. Ano mang gawa ng kaaway, demonyo ng langat pagilangan, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of chronic sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, poverty, cast out, sickness, ability. In Jesus' name. Hallelujah! In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah! In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Itaas ating makamay at tumalon po tayo na 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas sa tinig ang hallelujah, praise the Lord 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ating pong beloved brother Danny Bautista para sa ating pledges at announcement.